Puta! Pinagod mo pa kaming hayop ka! Makawalan niyo ako, boss. Boss! Nakikinis na masama! Boss! Wala pong ginagawa, masama. Hoy! Tigil! Putang ina mo! Daba! Kami sa likod! Huwag gagalaw! Ito? Sino to? Marco? Sa Pinas? Alam mo naman dyan, pre! Pre! Uy! Grabe yung ako. Nakasingin mo ba yung kanina? Oh. Oo, dyan. Di ko naman tropa yan. Ba't ka ba na ako natawa? Ang tagal mo naman dyan. Paho naman! Paho! Ang walang tayo mo! Ano naman, pre? Huwag ka magulo dyan, mamaya ka na. Paho naman! Nga na! Ano? Uy, ang tagal mo dyan! Ano naman yan? Motor ka! Hoy! Sorry, sir. Sorry, sir. Wala ganyan ah! Nakakangoy dito! Sir, kung mahina ako sa preno, kaya hindi nyo na. Oo. Higpit sa labas. Kaya maghintay ka lang. Sige, sir. Lalaban-laban ka pa, panakatamit eh. Umalis kayo dyan ha! Opo, sir. Thank you, sir. Yes, ma. Actually, we're on our way na. Okay, anak. Nagpaluto ako ng marami. Pinagandaan ko talaga ang pagdating mo to. Oo, ma. Nag-invite na rin ako ng ilang friends. Wow. Thank you, ma. Actually, ma, you don't have to do that. Opo, sinabi ko lang dapat pumili kayo ng maayos na tao na kaya magawa niyan. What's that, ma? Parang may kaaway si Papa. Anak. I'll call you back later again, okay? Sige, ma. Sige, ma. Bye-bye. Love you. Hello? Paano may nakatimbre sa transaksyon natin? Sa susunod na taon, eleksyon na. Walang makakalabas dapat na. Hindi mo nga medyo sa labas. Tatawagan kita ulit ah. Magandang umaga mga kababayan. Narito ang inyong daily news report. Matapos kumalat ang balitang isa o manong gobernador ng isang lungsod ang sangkot sa malawakang transaksyon ng droga at mga katiwalian sa loob ng isa sa malaking bilibid dito sa Metro Manila. Narito ang maikling panayam ng Gobernador Julio Santiago. Gov, ano po masasabi niyo sa issue na sangkot daw po kayo sa transaksyon ng droga dito sa loob ng bilibid? Sa Metro? Oo nga, Gov. Ano nga po, Gov? Totoo po ba yun, Gov?
Well, I'm expecting this kind of propaganda against me, di ba? Siyempre, they have to exert much effort para sirain ang aking pangalan dahil buo ang tiwala sa akin ng taong bayan. Isang taon na lamang bago ang halal, kaya nagsisipag-sibo na naman yung mga kasiraan sa aking partido. Di ba? Kaya mga kababayan, huwag tayo magpapaniwala sa ganitong mga balita. Fake news, ika nga. Hindi ko magagawang masakot sa mga ganong klaseng bagay. Gagalit si Lord. Oo. Pero talagang narinig po talaga namin nasangkot po talaga kayo Gob, ano po ba yung masasabi niyo tungkol doon? Paniwala sa mga ganong klaseng balita, di totoo yun. Ano po ba yung masasabi niyo po sa mga kababayan po natin, Gob? Well, sa mga kababayan niya, yun nga, gaya ng sinabi ko kanina, huwag kayo papaniwala sa mga ganong klaseng balita. Fake news lang yun. Diba? Di ko kaya masangkot sa mga ganong klaseng bagay. Si Gob, marami pong salamat, Gob. Salamat. Saan mo namin kayo, Gob? Sige, maraming salamat din. Thank you. Ayos ka rin, Gob. Kapag naubusan na ng palusot, ginagamit na si Lord. Hello, Gob. Salamat ah. Oh, wala yun. Basta usapan natin ah. Nga pala, may envelope mo ba? Makalimutan mo. Hello, Ma'am Rosie. Oh, hi. Oh, Rosie, where have you been? I just took care some reporters na gustong makichismis sa usapan. That's my girl. Oh, by the way, Myla, it's Marco's welcome party tonight. Maybe you should come. Marco, finally he's back. Maybe pwede mo siyang kausapin to be part of your job. Excited na din ako, Gob. Oh, excuse me, Dr. Hello? Boss, may narinig akong may gustong tumiwalag sa atin dito sa looban. O ano bang hinihintay mo? Unahan nyo na. Alam nyo naman ang gagawin nyo dyan. 05 at saka 210. Panalo na naman ito. 110. Hoy, Pulong! Mabihira yung kaya mo nung nakarang araw, bayaran mo na! Takinan niya, wala ka tumatakas sa mga tinatayaran, babayaran pa kita. Hoy, wala akong pakialam kung malas ka lang talaga. Bayaran mo na ako, bilis! Hindi lang yun ha. Babayad ka naman pala eh. O no, anong numero mo ngayon? Mamaya na lang. Ebidensya ko mga aso ko tumae dyan. Sarap na rin mga yung aso. Ngayon lang hindi niya atay ng aso. Sarap na tumae. Hayop yan. Hindi ko pwede turuan niya kung sa tumae yan. Dapat nga, pagka tumae, dapat Sarap pa naman tumae. Takutin mo na lang. Sir, kumusta na kayo, sir? Medyo matagal-tagal hindi kayo nakadalaw dito, sir, ah. Ano ang balita? Oo nga, Mang Berto. Namiss ko rin ang Pilipinas. Sa Amerika ba ka mo? Walang putong tumira doon. Saka namimiss ko lang lalo si na Mama. Well, sibilisado rin naman, oo. Pero, parang hirap ng malayo sa pamilya. Tama kayo, sir, pero may nababalitaan ho ba kayo sa mga nangyari dito sa atin, sir? Madalang lamang ho ako makarinig ng balita, lalo na tungkol kay Papa. So, malapit na election, sir, ah. Kaya ba kayo pumunta dito para sundan ang yapak ng kapatid at papa niyo, sir? Naku, Mang Berto, parang wala ko sa plano ko yan. Alam ko naman po kung gaano kadami ang politika. Maging sa ibang bansa nga, o kabi-kabila ang katiwalaan ng kanilang kinasasakupan. Paano pa ho kaya dito? Gusto ko lang naman, Mang Berto, maging batikang manunulat at tigapagbalita dito sa atin sa Pilipinas. Sa bagay, tama kayo, sir, pero talagang alam naman niyo naman na ganito ang kalakaran ng politika sa Pilipinas, madumi, mabaho. Tingin ko nga ganun din sa inyo, sir, sa media, sir, eh. Pati bayan ng mga sikmura lang dyan, sir.
Pero may prinsipyo naman po akong pinangahawakan, Mang Berto. Sir eh. Teka Mang Berto Pakatabi nga ng sasakyan. Sir, bakit to? Parang may nagkukumpulang mga tao din Ay sir, delikado din sir ha. Mga ganyan sir, alam naman natin na nangyayari dyan. Huwag ka mag-alala Mang Berto. Ganito rin magiging trabaho ko sa mga susunod na araw. Sir, ingat kayo sir, may baka andyan pa yung gumagawa niyan. Huwag ka mag-alala Mang Berto. Sige Mang Berto, maiwan na kita. Sir, sundo ko pa sir. Yan, kasi pag talaga gumagawa ng masama, yan ang kahimarin na. Pinatay na naman. Anak ko Mari, huwag ka na magtaka. Malamang na yan, adik. Dapat lang sa kanya yan. Dapat lang yan. Lina! Lina, sama ka! Sino pumatay sa asawa ko? Nay, pwede ko ba kayo ma-interview sandali? Paano ng pamilya ko? Ano po bang rason kung bakit nangyari to? Hindi ko alam. Pero susuko naman po siya. Nagsusuklay po ba siya ng pinagbabawal na gamot? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Magbabago po siya. Rita! Finally, you're here! Oh my God! Si Papa. Uy! Uy, nandito na rin kayo! Kamusta? Marco! Oh my God! God! Miss ko kayo ha? Oh God, I missed you! How are you? Oh my goodness! Saan ka na? Okay naman, ikaw. Congrats sa balita ko, journalist ka na rin. Are you ready to work with me? Agad-agad. I will think of it Puntahan ko muna si Papa. Sige. Thanks for coming. Pa! Dito ko na pala. Yes pa. Si Marco, si Mayo. Ay, diding po. Ay, ikaw pala yung balikbayan. Opo. Anak, ang gandang lalaki mo pala. Salamat po. Hindi mo magpamana yan, Mayo. Diba sa akin lang? Sige na. Mag-usap pa kami, pahinga ka na muna. Ay, sige pa. Iwan ko po muna kay Mayor. Sige po. Ate Rosie! Kamusta? I'm fine. Natin di nakita, yan na ba yun? Magkala ka? Oh. Eh di ba ayaw naman talaga ng daddy mo sa larangan mo na yan? Alin ba? Etong pagsisilbi sa bayan? Alam ko naman yung pre, pero ewan ko ba kay daddy? Bakit ba hindi na lang sundin yung gusto ko, di ba? Kasi ito yung profesyon na gusto ko ano ba magagawa nila? Saka alam mo naman, parehas natin gusto maglingkod sa bayan, pero sa ibang paraan. Ano? Pagod ka na? Alam mo, dami mo sinasabi. Pero maginaganaan ako Sparring tayo? Ako niyaya mo. Tara! Kala mo atrasan kita. Alam ko, mamatay na ako. Lang ya, Carlo.
Kala mo, kaya mo akong patumbahin, no? Kahit matagal na akong walang ensayo. Sa tingin ko, mas magaling pa rin ako sa'yo. Pero ano mo bagay na bagay kayo nung kababata natin si Maxine. Oh, si Maxine, ano na palang balita? I saw her few months ago sa isang coffee shop. Oh. At isa na pala siyang journalist niya. At dito siya nakabase sa Manila. At hindi basta-basta ang nilalabas yung balita. Kahit sensitibo kaya niyang ilabas. Ang galing. My God. Mabuti sinunod niya pala yung kursong gusto niya. Uy, you miss her, don't you? Wag nga ako. Wag nga ako. Huwag ka nga dyan. Sigurado ako pag nakita mo siya, you'll be proud of her. Marami ang pinanghihinaan na ng loob na ipagpatuloy ang profesyong ito dahil natin sa impresyong nabubuo sa mga tao na ay ang media bayan na ay hindi naman totoo ang sinasabi niya. Maging ako, bago makapagtapos ay nakaramdam rin ng pagkawalang gana sa profesyong ito. Na maging ako ay hinuhusgahan ko at kinikritiko ang kapwa ko journalist. At ang paglabag nila sa panganay ng journalismo. Ngunit ang sinabi ko na lamang ay, kaya ako nga kinuha ang kusong ito para maging isa sa mga natitirang gustong maglingkod ng tapat sa bayan. Gusto kong imulat ang tao sa katotohanan. In this world where everyone is fighting, complaining, quitting, lying, dying, and probably hopeless to know the truth, you have to stand up and continue the passion you are in with a fair outlook in the world and the principle intact. Thank you everyone for giving me this chance to share my journey with you. Continue the fire in you. Good luck and God bless. Ata si Marco. Natulog pa siya, ma'am. Doon sa kwarto niya. Sige, puntahan ko na lang. Eh, ma'am. Baka magalit sa'yo si sir. Wala kasi siya sa mood. Relax. Bakit naman din magagalit? Bilis ka na lang dyan ate, ha? Ba? Andito ang malanding journalist. Anong ginagawa mo dito? I want to see Marco. Hanggang ngayon ba, umakasa ka pa rin kay Marco? Kung nung bobo nga siya, hindi mo siya nakuha. Ngayon pa kayang napag-aral na ng konti. Pangasa mo sa mga giorno. General, pinapatawag niyo raw po ako. Gusto kong malaman at mahuli mo ang mga tao na sa likod dito. Ricardo, malaking kaso ito. Matutulungan mo ba ako? Nako General, bagong issue lang po ito eh. Pero iisa lang po ang sigurado ko. Isang malaking tao lang ang nasa likod ng mga patayan at transaksyon ng droga sa Pilipinas. Exactly. Gusto kong makatulong ka sa kasong ito. Kilala mo ba si Maxine Alfonso, yung magaling na investigative journalist? Yes, General. Actually, kababata ko po yun. Good. Work with her. Makakasa po kayo, General. Saan ko yan? How can someone who started a huge problem act as if they learn the victims in wholeness? I truly believe that they deserve an Oscar award. But I find it hard to believe the conscious love is blind. On a scale from 1 to 10, who do you think is manipulative? The government or the media? Ang galing magsulat, she's hitting 2 birds in 1 stone. Pero she's late na pare. Bakit ang tagal naman niya? So what's up, Kaloy? Anong trabaho to? By any chance, may kilala ka bang pangalan na Antonio Magallanes?
Well, familiar ang Magallanes. So, siya ang suspect sa kabi-kabilang patayan dito sa metro ng dahil sa droga? Yup. Pero based sa latest information tungkol sa kanya, isa siyang IT graduate. And aside from that, there's no new latest information. Based sa number of people killed, naiisa lang ang reason ng pagkamatay. I doubt na siya ang main suspect. You know, connections from a higher person. Basically possible. Meron talaga mas nakakataas na nag-fund ng mga yan. Okay. Who are you? Maxine, my dear. He is Marcos Santiago. Remember him? Oh. Okay. Long time no see. So, back to business, Carlo. Kailan natin sisimulan to? So, okay. I receive a report na nasa Pasig ang suspect. Kasama ang may mga kinalaman sa kaso. So, in short, your job is to document everything. Since this is a big project, and this is gonna be a big break for you. I don't care about the break. I just want to know everything about this matter. Hindi na biro ang mga nangyayaring patayan ngayon dahil sa droga. So, okay. See you tomorrow. We will start this. Okay. And one thing, Maxine, you will work with Marco. Pagod? Ano? Mag-iwalay muna tayo. Tara. Ganito na lang, doon na lang muna ako. Sige, doon na lang din ako. Sumama na lang. Tara. May nakita akong lalaking kahina-hinala eh. Parang may kaaway sa cellphone mo. Then, so what are we going to do? Medyo masikip dito, di ako makachempo, maraming tao. Kailangan ko pa ba talaga sumama dito? Pwede naman, ibalita nyo na lang sa akin ang magawan ko ng article. Oo. Para makita mo yung pulis parang may magtrabaho. Lagyan mo sa artikulo. Tara, dun tayo. Wala na, nakatakas na sila! Ano? Wala ba kayong pwedeng gawin? Ano ba gagawin natin? Tangay na pre, oh. Sinayang lang yung pagod natin. Tara na! Tara na! No! Maraming salamat po, Gov. Inspector Marquez, ayokong sumabit. Nabayaran kita ng malaki para ayusin
ayusin yung trabaho mo. Ayusin mo to, ayoko sumama. Okay? Ma, I have something to tell you, Ma. I have my first job as investigative journalist, Ma. Remember my best bud, Carlo, Ma? Yung nasa province pa tayo nun, Ma. Oh my God, Ma. SPO1 na siya ngayon, Ma. Nagulat ako. And we were working together, Ma, kung alam mo lang, Ma. Kasi kanina may nahabol kami. Parang ang laki ng kaso ng binigay sa akin ni Carlo, Ma. Nagulat niya ako, gano'n yung tiwala niya agad sa akin. Anak, Roberta, boys, may kausap ng Papa. Bakit, Ma? May problema ba si Papa? Ay, naku, anak. Sa tingin ko, pagod ka na. Magpahinga ka na lang kaya muna. Sige na. Sure ka, Ma? Yeah. Sige na. Sige, Ma. Good night. Good night. Bye, Ma. Oh! Ate! Ate, diyan ka. Bakit? Wala na bang karapatan pumunta dito? Nagulat lang naman ako sa'yo. So, how was the States? As usual. It was okay. Beautiful views. And I met a lot of different persons ate. And a lot of political issues, you know. Oh! I see. Well, it's like everywhere naman, di ba? You know, alam ko naman ibig ko sabihin. So, kamusta ka naman pala ate? I'm good. Just doing things here. Alam mo na, bagay-bagay na ginagawa. Like what? Just stuff. Just stuff. Alam mo na yun. You know what, Marco? It's good to know na hindi ka katulad namin. You mean? I'm just saying na if I were you, huwag ka na magbulag-bulagan sa lahat ng ito. Okay? Good night. Teka ate. Pera lang ang kayang paikutin ni Rosie. Hindi na kayang gawin yung mga pinapagawa ko sa'yo. At yung isa naman, masyado mo lang pala mo sa optimismo. Baka yun pa kayo maging sagabal sa mga transaksyon natin eh. Well anyway, tawagan na lang kita ulit, okay? I need to take care of something. Ganun ba? Sige. Sige, bye-bye. Mga galamay mo, natuntun na nila Carlo Mendoza. May kwento sila kanina. Putang ina! Relax! Salamat ka, mabilis ako mag-isip. Pinatago ko na sila agad. Uy Marco, nabalitaan mo ba yung nag-viral na news sa internet? Yung pag-amok ng kuya mo sa racing field. Lang niya, talo pa si Baron Geisler ah. Wala akong alam dun pare kay kuya eh. Malay mo naman may nakainitan lang doon. Sa racing madalas naman may misunderstanding, kumbaga. Saka syempre, karamihan naman sa mga lumalabas na balita ngayon, lalo na sa internet, exage na. Ang sabihin mo, hambog talaga yung kuya mo. Masyado niyang ginagamit yung posisyon niya para makapanlamang sa kapwa. Like what I just said earlier, maybe it's just a misunderstanding. Nang ibang bansa ka lang, parang nakalimutan mo ng kalakaran ng politika dito sa Pilipinas, knowing na you are from a family of politicians. Since I know what you are trying to say, pero as a journalist, of course we shouldn't be biased on something that we do not clearly understand.
Some fact checks, please. Oh my God. Someone from the US is actually preaching me about facts. Excuse me, I can give you a full lecture regarding facts and the compilation of all my research wherein your family is involved in different controversies. But guess what? Palaging nakakalusot. Ilang beses na din na-decline ng mga articles ko na dapat publish na ngayon, kaya hinaharang ng pamilya mo. I don't know what happened to development journalism, but sad to say, powerful ang media, kaya namamanipulate niya in just a snap. I bet you didn't know anything about that, kasi you are busy living your dreams in abroad, right? Oops. Maxine, I think you're going overboard. No dear, I am not. Ganun talaga. Truth hurts. Guys, pwede ba? Nandito na tayo. Huwag muna tayo magtalo. Pre, nasan pala si Maxine? Uy, ewan ko kakatapos ko lang sa trabaho eh. Ito. Ano ba tao? Tanongin natin. Boy, pwede magtanong? Saan dito yung pulo? Sasakit mo nang kailangan na punto mo. Sasakit po kayo ng bangka. Sa bangka. Sa bangka pa. Salamat ah. Tara. Pre, nasan na ba si Maxine? Alam mo, palagi talagang late yan eh. Ay, guys! Ay, sorry. Ba't late ka? Ako galing. Wala, nagbihis lang ang init eh. At saka, teka, ano ba pakialam mo? Napansin ko lang kasi yung suot mo. Parehas tayong naka-black. Tara. Isa sila eh. Okay si Marco. Marco, alalayan mo. Sige. Sige, dahan-dahan lang. Carlo, bilisan mo. Maxine, okay ka lang ba? Parang hirap na hirap ka na kanina eh. Ano bang pakialam mo? Huwag mo nga akong pinagkakausap. Kung katong ganyan ikaw na nga itong iniisip. Utang ina pag binamalas nga naman. Hindi ko na sila makita. Pare, sinundo na sila! Pare, bilisan mo! Utang ina kapag binamalas nga naman oh. Pare, mukhang may sundo na sila. Marco, kilala mo ba yung mga yon? Marco, kilala mo ba yung mga yon? Hindi. Pasensya na. Oh, andito na pala kayo sa Galamay ni Mendoza. Kamusta ang pagpapalila? I don't know what you're talking about. Really? Huwag mo ko itulad sa'yo. Hindi ako tanga. Alam kong you're working with him. At sa isa pang tuta ng inang bayan na si Maxine Alfonso. Your ex. Aba, dati habol-habol lang yun sa'yo na parang aso ah. Tingnan mo nga naman, nung iniwan mo, tuluyan na nag-inaso. Pwede ba, Philip? Huwag mong pagsasalita ng ganyan si Maxine. Saka pumili ka ng tao kaganyan nito ah. Buti nga yung tao may narating kesa sa'yo eh. Eh, ikaw. Ano ka nga ulit? Congressman? Congressman ka nga pero napaka-bobo mo. Putang ina ka? Kung hindi dahil sa pera ng tatay ko, hindi ka makapag-aral sa ibang bansa. Putang ina? Kapal rin ang mukha niyo, no? Anong pera? Pera ni Papa? O baka pera ng taong bayan? Pera na galing sa madabing transaksyon niyo sa loob at labas ng kulungan. Ang inabilip, ang tagal kong bulag sa ganyang pangyayari. Masyado ko nilaman ng optimismo. Umaasang umunlad ang isang lugmok na basa, ngunit paano mangyayari kung mismo leader at bidya mismo ang magkasangkal? Kayong mga tunay na baboy ng lipunan. Wow! Anong tingin mo sa sarili mo? Superhero? Tagasagip ng mga naaapi? Para sa kaalaman mo, boy, ampon ka lang. Kaya ikaw at ang nanay mo,
Pinulot lang kayo sa basurahan kung saan kayo naroroonan. Hindi totoo yan. Sabihin mo nga sa akin, sinabi mo na ba ang mga nalalaman mo sa mga kasama mo? Yun nga eh. Tinago ko yung baon ng pamilyang to dahil alam ko pamilya tayo. Pero sa tingin ko, yun ang pinakamalaking pagkakamali ko. Uunahan ko na kayo. Bago niyo masira ang lahat ng pinaghirapan namin. Kayang-kaya kong ipaborang isa, dalawa, o kayong tatlo sa isang iglap lang. Hello, Max. Max, nasan ka? Okay. Magkaalis yan, Max, ha? Pupunta kita. Magkaalis. Alam niyo na gagawin niyo, ha? Max. 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 I love you. Yes, Philip. Me and Marco got into fight. What do you mean? Gusto niyang ilabas ang baho natin at may pagsabwatan sa Maxine at Carlo na yon. Eh di inunahan ko na. Pinatumba ko na ang baby girl niya. Bobo ka talaga! Sa ginawa mong yan, lalong lalapit sa atin ang media dahil isa tayo sa bumabatikos ng mga artikulo niya. Kahit kailan talaga hindi ka nag-iisip! Unyeta! Anong nangyari? Bakit? Isa pa lang kamalian ng pagkukup ko sa anak mo, Lilia. Eh, ano ba nangyari? Hinihintay mo ba yung balita? Tungkol dun sa isang journalist na pinatay dun sa sarili niyang kwarto. Huwag kang mainip, Governor. Siguro sa ngayon hindi pa naman nakalagay pangalan mo sa dulo ng bawat balita na yan. Dahil wala pa namang nilalakas loob na magsulat ng pangalan mo tungkol sa'yo. Nahihibang ka na, Marco. Huwag mo ko idadamay sa mga kabalbalan mo, makakatikim ka sa akin. Pang nahihibang, ha? Huwag ka mag-alala, Governor. Bukas na bukas din, nakalagay na yung pangalan mo sa bawat headline ng dulo ng dyaryo dito sa Pilipinas. Kayo, ng anak mo.
Bakit ganun yung mga tao, pare? Mas pipiliin na lang nilang magbulag-bulagan. Dahil yun ang mas convenient at pinakamadaling paraan para mabuhay. Ganun ba yun? Wala eh. Alam mo, sa totoo lang, halos lahat ng tao na walang nangganan lumaban at panindigan. Dahil hindi naman patas sa mga pananaw ng tao. Bihira na lang ang katulad ng Maxine sa industriya nito. Sumikot yung mga yun, pre. Bilis, bilis. Baka nandyan lang yun. Paano nalaman na nandito tayo? Hindi ko alam eh. Kaliwa. Ayun, pare! Ayun! Ito sa pa rin. Tapa! Carlo! Papunta na! Sino naguto sa inyo? Wala akong sasabihin sa'yo. Sinong nagutos sa inyo? Wala kang makuha sa akin. Tatanong na lang kita ng isa pang tanong. Sinong nagutos sa inyo? Kahit anong gawin mo. Wala kang makuha sagot sa akin. Sinong leader niya? Sinabi ko na sa'yo wala kang sagot na makukuha sa akin. Talaga ba? Wala akong sagot na makukuha sa'yo. Kahit anong gawin mo. Alam mo, nagtataka ako sa'yo. Napakatapak mo. Tingin mo ba yung pagtatanggol ka nila? Kahit ano pa sabihin mo, wala kang makikitang sagot sa akin. Talaga ba? Sige! Iputok mo! Sige. Panindigan mo yung sinasabi mo. Hindi lang kailangan. Dalam takbo eh. Ano ka kanina mga pusta nyo? Utang ina. Kaya pusta ka kaya naman tanggapin pusta mo galing sa korupsyon? Utang ina mga sundurugin ka na. Eh di durugin mo! Sige na yan o, lima ako. Doblihin mo kaya! Bente deal o. Ang baba mo! Hindi na! Tangin na! Dagdagan mo! Bente deal, tara mo! O sige, dyan ngayon ha! O sige! O sige, mamaya! Walang problema!
Talo na naman. Akala nyo tapos na dahil nailabas nyo na lahat ng bako. Mga ulul. Wala pa isang climax ng kwento. Boss, tapos na pong pinapagawa niyo sa akin.